Para-paraan ang ilang motorista para hindi mahuli sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Pero babala po ng MMDA, hindi uubra ang ganyang estilo at may karampatang parusa ang mahuhuli. Saksi si Joseph Moro. Face mask pero sa plate number nakalagay. O eto, plate number na tinapalan ng tape ang ilang letra at numero. Ayon sa MMDA, diskarte yan ng ilang motorista para hindi mahuli sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Pero hindi raw yan uubra sa MMDA. At natakpan lang yung dalawa. So may way naman yan of backtracking. Yung mga plaka na yan at yung mga gumamit ng ruta na yan. Kahit pa buong plaka ang natatakpan, di raw yan makakalusot. Dahil pwede pa rin mahuli ng mga nakamasid na traffic enforcer. Kung gagamit naman ang pekeng plaka, maaaring pagmultahin ng 5,000 piso at masuspindi ang driver's license. May license plate recognition software tayo. So pag dumaan yan ulit, mare-red flag yan sa amin at mapapaharang natin. At kakasuhan natin criminally. Paalaala ng MMDA, exempted ang mga rumiresponding ambulansya, fire trucks at mga police mobile sa NCAP. Ang iniiwasan ng MMDA ngayon magamit ng mga blinker o sirens ng kahit na anong sasakyan. We have to make sure through manual review na talagang legitimate yan. Pag na-flag yan, pag nakita naman ng ating reviewers na emergency vehicle, automatic yan, i-invalidate yung red flag. Di na dadating na may notice sa violation? Wala na, hindi na. Para lalong paigtingin ang pagbabantay sa Metro Manila, nasa 60,000 CCTV camera ang planong ilagay. Ayon sa DILG, ganyang karami dapat ang kamera batay sa lawak ng Metro Manila. Sinubukan naman namin ang ilang rerouting scheme na inilabas ng MMDA bilang paghahanda sa pagkukumpani sa EDSA simula June 13. Base sa rerouting plan ng MMDA, pwede kaming dumaan sa Skyway. Tingnan natin kung ilang minuto at kung saan kami pwede mag-exit pagpapunta kami ng Maynila. Sa Quezon Avenue sa Quezon City, papasok ng Skyway Stage 3. Tukod na ang mga sasakyan. Mabuti na lamang at sa taas maluwag pa. Wala pang 6 na minuto nasa may nagtahan exit na kami. At pagkatapos ng 3 minuto, nasa may Buendia exit na kami na pwedeng labasan papuntang Makati at Pasay. At pagkatapos ng 14 na minuto mula nang umalis kami sa Quezon City, nasa may airport na kami. Sa ngayon, mabilis pa. Pero aminado ang MMDA na maaaring problema nga ang pagpasok at paglabas ng Skyway na alternatibo sa EDSA. Nakikipag-ugnayan na sila sa DPWH at mga lokal na pamahalaan para sa traffic management at para maglagay ng mga sign sa mga kaling bahagi ng rerouting plan. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.